Magandang araw po mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So, bali mga ka-farmers, nandito ako ngayon sa aking tanim na sitaw na Galante F1 ng SW Seeds. So, update ito ngayon dito mga ka-farmers sa edad niya pong pang 38 days na po siya. So, lagpas na po isang buwan at marami-rami na po siyang mga bunga na maliliit na bunga, no. Ayan, ito po mga ka-farmers, ayan, ganyan po yung kanyang mga bunga pa lang na maliliit. So siguro magkaedad po siya ng 45 days, saka na ako dito siguro makaka first harvest. And mabilis na lang to mga ka-farmers sa ganyan-ganyang mga bunga. Ayan, ganyan na po kaliliit. At may bunga na siya at marami-rami rin ang sunod-sunod na kanyang mga bulaklak. Ayan. So sa insecticide at saka foliar na ina-apply ko po dito ay ganun pa rin, Metomil at saka Megatonic. So halos yan din po yung maintenance ng pangkalahatan kong tanim, simula sa talong, ampalaya at hanggang dito sa sitaw. Ganun na rin sa pipino. So wala pa akong ibang gamit na insecticide mga ka-farmers dito, kundi yan lang, yung Metomil. At nakamix na po yan sa may Megatonic na foliar. At yan, excuse lang sa madamo, talagang marami pa po yung damo mga ka-farmers at hindi ko pa yan naubos sa pagtanggal yung mga damo na yan. So inuna ko lang kasi yung nasa gilid na malapit po sa kanyang puno. So hindi ko yan ginagrass cutter yung damo dito pati sa sitaw, dahil kinukuha ko rin yan at pinapakain sa baka. So yan. So patungkol naman sa abono na ginagamit ko dito mga ka-farmers ay mag 10 days na wala akong apply ng abono dito, dahil sabi ni Sir Noel, ayun, shoutout sa Sir Noel Doke, itigil ko muna yung abono at mag spray muna na lang ako ng foliar. So sinunod ko naman dahil sa tingin ko naman mga farmers, sa sitaw ko na to ay talagang mataba na, kaya hindi na po nangangailangan ng abono o abonong may nitrogen at saka phosphorus. So kailangan kasi dapat dito mag-spray lang ako mga farmers ng yung mataas po yung kanyang potash o potassium, o pwede rin na mag-apply ng abono na potassium. So ayan, katabi na lang po ito ng tanim kong pipino. Ayan o, ganito na po mga ka-farmers kakapal yung aking pipino. At meron na rin itong mga bunga. So ayan o, yan po yung kanyang bunga, ganyan na rin po alalaki. Ayan, yan po. So siguro 3 araw o 4 na araw at meron na ring selection dito sa tanim kong pipino. So kahapon yung ginawa ko dito mga farmers, dyan sa may kabila, yung kasunod na plot nito, nagtanggal ako ng mga damo at yung sanga na na lagpas dito, ayan, na hindi na po umaakyat, pinuputol ko na po yan. So kapag halimbawa may bunga, ito po yung bunga niya, dito ko po siya pinuputol. Dahil masyado na rin kasing makapal, dahil medyo may kunting kamalian lang ako dito mga farmers sa aking tanim na pipino. Dahil yung spacing po nito ay 3 feet, tapos sa kada butas niya ay tag 3 buto at 2 yung inilagay ko. Kaya yung nangyari, nagganda sikipan to. Dapat kasi yung iba kasi mga farmers pinupunla ito, o meron din naman na dinadirect seeding. Dapat kasi tag-iisang buto lang kada butas. Kasi yung ginawa ko dito, parang ginaya ko po sa sitaw na 2 buto at saka may iba 3 buto rin. Kaya yan, ganito po yung nangyari, talagang masikip kung tingnan. So ito yung sinasabi ko mga farmers na pinagtatanggal ko na kanyang mga sanga kahapon. Ayan, iniwan ko lang po yan dito. So dahil wala naman yung pundong insekto, dahil halos sayang rin naman kasi mga farmers, no, gagapang lang dito at mabababad sa tubig. So masisira pa rin po yung bunga niya kapag nagkaroon ng bunga. So mas maigi na tanggalin o i-pruning, dahil sa ganitong kakapal niya bunga sa kanyang mga daon mga farmers. So
nagsisikipan na po dito sa kanyang trellis at ayan, lumalagpas na po yan sila mga farmers. So lagpas sa akin lang kasi ito yung ano, yung poste na to. So sabihin natin yung poste niya ay nasa 8 feet or 9 feet. So lagpas na po yan, ayan. Umaabot na sila sa taas, pero yung mangyayari dyan kapag masyado na silang mataas, babalik pa rin yan sa baba, babagsak pa rin yan mga farmers, no? Dahil wala na pong trellis sa taas, ano, wala na, nabibigatan na talaga. So sa kanyang itsura niya mga farmers, malilit pa lang nga yung bunga niya, o bibihira pa lang yung bunga niya. Yung ano, ito yung tali, and parang ano na, nabibigatan na siya. Ano pa kaya kapag namunga na yan, talagang di na yan kakayanin. And ito po yung mga farmers, no. So sa ganitong edad mga farmers na sa aking sitaw na 38 days, yan unti-unti na yan dumadami yung kanyang mga bunga, no. So 5 days or 1 week, meron na rin akong pitas dito sa aking sitaw. So nung nag-update ako dun mga farmers ng presyo sa market namin, so bumaba siya, no. Bumaba yung sitaw. So dahil nung nakaraan na sabi ko ay nasa 80 pesos po yung farm gate, so sa ngayon nasa 50 na lang, 50 to 60 na lang. So medyo bumaba siya. So sa presyo sa ampalaya ganun pa rin, ang pumapatak pa rin sa 100 to 80 ang kilo. So meron nga doon yung mga reject niya mga farmers, no. Binibenta pa nila ng 50 pesos. Maganda yung presyohan ng ampalaya ngayon. So sa talong, tumaas na naman yung presyo na talong dito sa amin. Ayan, ina-update ko lang po kasi dahil meron tayong ako mga subscriber na malapit lang po dito sa aming lugar mga farmers, dito sa Antique, sa Patnungon. So ayan, shoutout sa mga subscriber ko na taga Barbasa, Hamtik, Bugasong, at lahat sa norte, yung hanggang yung malapit na po dito. Sa lahat-lahat na rin po mga farmers, no. At shoutout po sa inyo, tsaka kumusta. And in-update ko lang po kayo dito sa aking tanim na sitaw mga farmers na Galante F1 ng SW Seeds, sa kanyang edad na 38 days at malapit na po tayong maka-harvest. And maraming salamat po sa lahat-lahat na sumusuporta po dito sa aking channel. God bless po sa lahat at tsaka happy farming.